Yon, praise God. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon ay deliverance from the spirit of fear. Okay? Let us pray for a minute. Father in heaven, in the name of Jesus, God, thank you, Lord God, that your word is the truth. Your words can set us free, Panginoon, from any kind of spirit, from darkness, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, turuan mo kami by the power of the Holy Spirit, by the power of the Word of God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Deliverance, okay, when you say deliverance, freedom, kalayaan, okay? So, kalayaan mula sa takot. Basahin natin dito sa pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Second Timothy, chapter 1, verse 7. Mga kapatid, please open our Bible. I appreciate po, no, sa mag-open ng Bible. Kung meron po kayong physical Bible or yung cellphone, that's fine. So, sabi dito, I'm reading it from New King James Version. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tagalog, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Okay? So, makikita natin dito mga kapatid na ang takot ay espiritu. Okay? Fear is a spirit. Okay? Totoo po ito mga kapatid. It is a spiritual enemy. At lahat po dito makaka-relate for sure kasi lahat po nakaranas matakot. Okay? At baka may ilan sa atin dito na nakakulong sa matinding takot. At kailangan natin ng deliverance, kailangan natin ng freedom, kailangan natin ng kalayaan, okay? Mula sa espiritu ng takot. Ang takot po nagka-paralyze sa atin ito. Okay? Yung takot po, okay, it will keep us from doing what we are supposed to be doing. Meron dapat tayong gagawin pero hindi natin magawa kasi nga nababalo tayo ng takot. Okay? Dapat nag-grow tayo, nag-improve, pero hindi nangyayari yon kasi nga meron takot. Okay? Takot sa tao, takot makipag-usap sa boss, o kaya takot mag-rebuke. Okay? Pwedeng sa ministry, pwedeng sa workplace, pwedeng sa pag-aaral mo. Pag meron po tayong takot, kung tayo po ay na-overcome lagi ng takot, hindi po tayo mag-grow mga kapatid. Okay? So, sabi dito sa Bible verse natin, 2 Timothy chapter 1 verse 7, ng espiritu po, ang takot po, ang fear ay isang espiritu. Alright? So, this is the reality. Okay? This kind of spirit, okay, will keep tormenting us. Ito po ay tino-torment tayo, pinapahirapan tayo mga kapatids. Tayo mga Christians, we are involved in spiritual warfare. Okay? Ephesians chapter 6 verse 12. We are fighting against we are fighting against invisible enemies. Ano yon? Principalities, powers, wickedness. Isa to mga kapatid, ang kalaban natin, yung spirit of fear. Right? Pero marami sa atin na ano na ngayon, nare-realize, oo nga no, oo nga no. Okay, oo nga no, oo nga no. Kung di lang ako takot, siguro mas nag-grow pa ako. Kung di lang ako takot, humarap sa camera, siguro vlogger na ako ngayon. Okay? Again, yung takot po hindi makakatulong sa atin. Okay? So, I truly believe, okay, this morning, God will set us free from all kinds of fear, okay, fear of man. Marami mga phobias eh. Okay? Hindi ko alam yung mga phobias pero marami po sila. Okay? Takot humarap sa tao, takot humarap sa camera, takot humarap sa ang daming kinakatakutan. Takot sa dilim, all right? Takot ma-criticize. Marami tayong kinakatakutan mga kapatid. We need to overcome all kinds of fear. Kasi hindi sila makakatulong sa atin. Amen po ba? Kapatid, please, wag mong tatanggapin na may takot ka. Okay? Pwede tayo matakot, pero wag natin ayahan na manatili yung takot sa atin. Huwag natin hayaan na i-overcome tayo ng takot. Huwag natin hayaan na ikulong tayo ng takot. Okay? And the Word of God, okay, will give us the wisdom on how to overcome it. Mahirap ma-overcome yung takot sa sarili lamang natin. Mahirap ma-overcome yung takot kung pinipilit lang natin to without the help of the Holy Spirit
and the Word of God. Okay? Let me share you an experience of mine, okay? Nung bata ako, mga kapatid, as in literally, takot na takot ako. Okay? Takot ako mapag-isa. Di mo ako pwedeng papuntahin sa sarili naming kwarto. Tatakot talaga ako pumasok sa kwarto namin. Although bahay namin yun. Especially pag madilim. Takot ako sa dilim. Ayoko talaga ng mga horror. Di ako nanonood niya kasi talagang di ako makakatulog sa gabi niyan. Okay? Grabe, as in, grabe yung takot sa akin nung childhood ako, nung nag-elementary, nag-high school ako. Okay? So, nung na-born again ako, nung fourth year high school, nadala ko yon. Okay, na-born again ako, nakalala ko si Lord. Siguro mga 3 months na ako kay Lord. Share ko lang sa inyo paano ako nakawala sa spirit of fear. Paano ako nagkaroon ng deliverance. So, 3 months na ako nun as a Christian. Nagkaroon kami ng parang youth um, seminar tawag sa amin. Pero, iba-ibang mga churches doon, mga kaibigan namin mga churches. Then, nung bandang siguro mga second night, siyempre mga kabataan, hindi mo na matutulog yan. Mga bandang alas 11, umabot kami ng alas 2. So, nagkaroon ng topic about sa mga multo, mga, mga horror, mga experiences nila. Nag-share sila mga kabataan. Again, we are Christians pero napag-usapan yon. So, ako, syempre, nandun na ako, nakikinig ako. Okay? Fellowship na rin eh. Pero maniwala kayo sa hindi, habang nakikinig talaga ako, ramdam ko yung takot. At yung matutulog na kami, sama-sama kami mga boys. Siguro mga 10 double deck yon. Ang dami, 10. Marami rin kami mga boys. Sa isang kwarto. Pinatay nila lahat ng ilaw kasi matutulog na. As in, literally, wala ka makikitang liwanag ni isa. Pinatay. Gising ako. Nanginginig ako sa takot, di ako makatulog. Grabe, grabing overthinking ko, di ako makatulog, tulog. Wala nag-cellphone that time kasi 2014 pa yon. Di pa uso yung smartphone eh. Okay. Tapos, ito na yung pinakamatinding experience ko na takot na never ko pa na-experience sa buong buhay ko. Hindi ko siya na-experience before and after. Na-experience ko siya that time. November yun, 2014. Um, tulog ako, ay, patulog na ako. Nakaiga ako. Biglang bumukas yung pintuan. Okay? Yung bumukas yung pintuan, lahat ng buhok ko sa katawan ko talagang tumalon. As in, first time ever ko na-experience yun at never ko pa siya na-experience ngayon. Siguro yun yung pinakamatinding takot na naranasan ko sa buong buhay ko. Okay? Eh, di ko siya ma-express mga kapatid. Basta super takot. Ay naman sabi ko. Lahat ng balahibo ko, siguro kung may balahibo ko sa loob ng katawan ko, yung internal organ, siguro pati yung tumayo na rin. As in, grabe yung feeling ko tuloy na yung buong mundo bumagsak sa akin. Talagang grabe ang uminit yung katawan ko. Okay, tapos namutla yung basta yung mata ko, grabing takot ko as in. Okay? Tapos ayun lang pala, may lumabas lang palang kabataan kasi ihilang pala siya. Ihilang pala, no? Grabing overthinking ko. Okay, kinabukasan, grabe yung pagising ko. Feeling ko, lahat na ng phobia napunta sa akin. Oh, grabe, tormenting yon. Na-trauma ako, literally as in. Okay? Tapos, so, malaki yung campsite. Mission house kasi yon. Pag ako magkatapon ng basura or jijingle ako, punta ako sa CR. Magpapasama talaga ako. Sama mo nga ako. Oo, nagkakasama talaga ako. Sabi ko, grabe to Tapos sabi sa akin, ng churchmate ko, grabe takot mo Pero di niya alam yung talagang meron talaga akong matinding takot na mas tumindi pa. Oo. So, grabing overthinking ko that time. Di ako nag enjoy Takot na takot ako. Tapos ayun, kinagabihan, okay, siguro mga basta kinagabihan, siguro mga third day na. So, nag-pray talaga ako sa Lord. Hindi ko pa alam yung deliverance. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, nahihirapan ako sa takot na to. Surrender ko to, Lord, sa'yo. Binibigay ko sa'yo. Wala naman nangyari sa akin. Di naman ako nagsusuka-suka. Di naman ako yung, alam mo yung mga nag-deliverance, nangising-isa, hindi. Basta, sabi ko lang ka, Lord, Lord, tulungan mo ako ma-overcome. Binibigay ko sa ito. Then, kinabukasan,
grabe as in yung feeling ko, yung mayroon ng buong kapayapaan. Oo, grabe yung kapayapaan sa akin. Feeling ko nagbago na ako. Instantly, as in ramdam na ramdam ko yung kapayapaan. Nawala yung spirit of fear sa akin. Ang tapang ko na, pupunta na akong CR. Oh, grabing instantaneous deliverance sa akin. Okay? Pupunta na akong CR, ako yung mag-isa, di na ako nagpapasama. Tapos ito na yung last night namin. Nag-prayer meeting kami mga kabataan kasi uwi na kami kinabukasan. So habang nag-prayer kami, maniwala ka sa hindi, grabe. Yung mga kasama ko nagiinit na sa panalangin, may mga nag-speaking in tongues na. Tapos ako nakapikit, nagpe-pray. Hindi pa ako nag-speak in tongues noon. Then may nakita talaga ako, babae. Of the Okay? goodness of May God. nakita akong babaeng naka-white. I believe it's, ano to, demon. Okay? Demon spirit. Tapos, kinukumpronta ko siya, nire-review ko siya. Siyempre tumatayo balahibo ko. Pero yung takot, wala na doon. Napalitan ng ano yun, tapang. In Jesus name, umalis ka! In Jesus name! Si mga kasama ko, nag-speak in tongues, nag-ano sila, iiyak. Okay? Simpleng prayer lang dapat. Nagpe-pray lang naman namin yung provision ni Lord sa aming pag-uwi. Okay? Kinabukasan. Pero, naging spiritual warfare ang kadalabasan. Okay? Then, nag-sharing na kami after. May mga nakita nga rin daw sila mga kakaiba. Okay? Ganun yung nangyari. Okay? Tapos yung nakauwi na kami, okay, yung ka-churchmate ko, nakita niya yung saktong-saktong nakita ko. Okay, nagpakita pala sa amin. Okay, demonic spirit yan. So, after nun mga kapatid, na-deliverance talaga ako. Mas gusto ko na nga mapag-isa. Gusto ko mag-pray na super dilim, walang ilaw. Nakasanayan ko na yung madilim. Okay, naglalakad ako madaling araw, alas 2, alas 3. Siyempre yung una, may overthinking, may mga nakikita kong mga kakaiba sa surroundings. Pero, I mean, later on, parang, alam mo yun, wala na. Wala na yung fear talaga na ilang beses din ako inatake ng kaaway. As in, ilang beses ako inatake ng kaaway, nagpapakita sa akin yung demonyo. Oo, feeling depressing talaga. Sabi ko, Lord, gusto ko na po matulog. Talagang, alam mo yung grabing anxiety, grabe talaga. It's, distressing talaga that time. Okay. Pero, alam mo yun, kung nagpapadala tayo sa takot, ma-overcome tayo nito. Okay? So, praise God by His grace, no? Basta, pag nanghingi tayo sa Kanyang tulong, tutulungan tayo ng Diyos. So, ayun lang naman gusto kong share sa inyo na ngayon matapang ako sa, mag-isa ako, matapang ako sa dilim. Okay? Pero before that, grabe talaga, nakakulong ako sa matinding katakutan. Okay? As in, grabe. Kaya naunawaan ko kayo kung matatakotin kayo, no? Okay. Pero praise God, okay? By His grace, nakalaya ako doon. Okay? And I believe many of us here, okay, kung meron na kayong ilang taon na takot, 3 years ka nang nababalot sa takot na to, kung anong klaseng takot yan, okay? I believe na the Lord will set you free. Okay? Kung ilan sa inyo, meron ng kinakatakutan ahead of time, kahit di pa siya dumarating, alright? God will give you wisdom on how to overcome. Ibigyan tayo ni Lord ng wisdom from the Word of God, paano natin ma-overcome yung mga next events na kinakatakutan natin. Amen po ba mga kapatid? Again, hindi po nakakatulong ang takot. Huwag po natin angkinin. Hindi po dapat sa atin ito. Huwag po natin alagaan. Okay? Huwag tayo maging passive pagdating sa fear. Dapat may ginagawa tayo. Kasi hindi po siya nakakatulong. It will paralyze us. Hindi tayo makakagalaw. It will keep us from doing what we're supposed to do. Dapat may ginagawa tayo. Dapat gagawin natin to. Pero hindi natin magawa dahil may spirit of fear na buwabalot sa atin. Alright? So, ayun. Gusto ko pa mag-share sa inyo, no? Nung COVID-19, for sure, marami dito makaka-relate, no? Nung nagka-COVID, no, 2020. Gatong month din yung 4 years ago, no? March 2020. Naramdaman ko parang naramdaman ko ulit yung ganung takot, no?
Oo, grabe. Yung naalala ko ng mga bandang March and April. Siyempre, kasagsagan. Grabe yung takot, yung overthinking, yung anxiety. Pag nakakita ko ng face mask sa bahay, sinisigaw ako yung tao sa bahay, napagalitan ko sila. Sabi ko, ano ba to, mama? Papa, kanino ba tong face mask na to? Ba't nakakalat dito? As in, kasi feeling ko, pag isang ubo ko lang, may COVID na ako. Oo, sabi ko, grabe. Tapos pag nakakarinig akong balita, parang natutuloy raw ako. As in. Tapos, mga, ayun nga, God spoke to me, no, from the Word of God. Siyempre, we need to read the Word of God. Then, I realized na bakit inayaan ko yung takot na balutin ako, na ikulong ako. Naapektuhan yung attitude ko, naapektuhan yung, alam mo yun, pakikitungo sa family ko, inaaway ko talaga sila pag may nakikita akong face mask, pag di sila, pag hindi maayos yung, hindi sila naguhugas. Oo, grabe, napagalitan ko talaga sila. But praise God, no, binigay ko sa Panginoon, Lord, lahat ng takot, lahat ng anxieties, overthinking, Lord, ibibigay ko sa'yo. And praise God, kasi that time, okay, talagang, ramdam na ramdam ko, nawala yung anxiety, nawala yung pag-aalala. And then, siyempre, ando pa rin yung wisdom. Ando pa rin yung, alam mo yun, yung dapat mag-face mask. Pero hindi na ako katulad dati na pag may nakakalat, hindi na ako sumisigaw, mga ganon-ganon. Tapos, sobrahan pa nga eh, kasi hindi na ako nag-face mask sa labas eh. Okay. Tapos, ito pa nangyari kasi, siyempre, nag-back to work kami bandang July 2020 na kasagsagan pa rin ng pandemic. Tapos meron ako nung kasama lagi sa lunch, lalaki yon. Lagi ko siyang kasama sa lunch break. Alright. Then, mga ilang months ko siyang kasama, siguro mga 6 months, magkasama kami. Talaga, literally as in, magkasama kami lagi sa lunch, 6 months. Kasi nga, konti na kami sa office that time. Pandemic kasi. Tapos bilang nasa bahay ako, umabsent na pala siya. Mga bandang Friday, umabsent siya. Kasi may sakit nga daw siya. Pero hindi man ako nag-aalala. Kinakain ko pa yung pagkain niya, kinakain niya yung pagkain ko eh. Okay. Kasi nga, napaka-confident ko na rin that time. Alright. Then, ito na, tumawag sa akin yung TL ko, yung supervisor namin. Siguro mga Monday yon. Nagpipray ako nun. Okay. As in talaga nagpipray ako. Quiet time ako bilang nag-ring yung phone ko. Sabi ko, uy, supervisor ko to ah. Okay. Sabi ng boss ko, uy, alam mo ba si ano, positive. So, pag sabi niyang positive si ano, yung cowork ko, para may bumagsak sa aking fear. As in, literally. Again, the spirit of fear is it is a spirit. Okay? Spirito po ang fear. Okay? Ito po yung pwedeng umatake sa atin at mararamdaman natin ito mga kapatid. Hindi siya something na, ano yun, ano lang, kaisipan lang, hindi. Ito po ay reality, no? Meron pong spirit of fear. So, yung pagsabi niya sa akin, medyo natulala ako doon, tapos ramdam ko talaga may bumagsak sa akin na ibang espiritu. Oo, grabe. Ramdam na ramdam ko yung grabing takot. Alright? Siyempre, ilang years na tayong Christian, ilang beses na tayo nakaranas ng fear, ginawa ko, in Jesus name, umalis ka spirit of fear. Grabe, ilang oras ako nakipaglaban, in Jesus name. Siyempre, nag-aalala ako eh. Alright, kinabukasan, naging okay naman ako. Pinaano lang ako, quarantine lang ng 21 days. Tatlong beses ko naranasan maka-quarantine dati, no? As in, tatlong beses. Ayun. Pero hindi, feeling ko nagka-COVID ako 2 beses. Hindi lang ako nagpapa-check up. Pero naranasan ko yung feeling ko mamamatay na ako. 3 days walang kain-kain. Alright. Siyempre, nandun yung takot, yung overthinking. Lord, mayroon pa akong mission sa mundo. Siya sabi ko, Lord, may mission pa ako sa mundo. Lord, may mission pa ako. Andun yung takot eh. Okay. Yan siya na guys, sinabi ko ang kwento ah. So, ayun lang mga kapatid, no? Um, I've encountered a lot of, you know, that kind of situation na kung saan talagang yung fear umatake. Yung fear kasi, um, patuloy na atake sa atin. So, dapat may wisdom tayo paano tayo didepensa at paano tayo oopensa. Okay? And then, we can get a wisdom from the scripture kung paano gagawin yun mga kapatid. Marami pa akong kwento sa inyo pero mukhang kukulangin tayo sa oras, no? So, ayun. Balik tayo sa scripture natin. Okay?
Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, "For God has not given us a spirit of fear." Kausap niya dito si Pastor Timothy. Okay? Siya po ay youth pastor. Bakit kaya nasabi ni Apostle Paul yon kay Timothy? Punta natin yung verse 6. Backward tayo ng isa lang. Um, walang, 2 Timothy chapter 1 verse 6. Okay, ayan. "Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands." So, connected po yung dalawa na yun, mga kapatid, no? So, nire-remind ni Apostle Paul si Timothy, okay, to stir up. Yung word na stir up, to fire up, o gisingin buhayin. Kasi mga kapatid, si Timothy po, nagapastor siya sa Ephesus. Ang Ephesus po, dun si Apostle Paul po yung nag-pioneer ng church doon for 3 years. Nung umalis siya doon, syempre kailangan niyang iwan si Timothy. At meron siyang prophetic words sa Book of Acts na kung saan pag umalis si Apostle Paul sa Ephesus, andun na yung mga false teachers, mga wolves, papasok sa church. At ayun yung naging kalaban ni Pastor Timothy. Okay? Kung mabasahin natin yung 1 Timothy chapter 1, bibigyan ko lang kayo ng context nito, no, ng Timothy. Verse 1 Timothy chapter 1 verse 3, sa Tagalog basahin natin. Tagalog. Ayan. "Gaya ng ipinakausap ko sa iyo," si Apostle Paul kausap si Timothy, nakiusap si Apostle Paul kay Timothy, sabi dito, "Bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang mga ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. At huwag nilang pag-aksaya ng panahon ang mga alamat at mahabang talaan ng mga angkanan. Iyan ang pinagmumulan lamang ng mga pagkatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya." Okay? So, ang kalaban ni Timothy dito, mga kapatid, ay mga false teachers. Mga matatalino. Ang Ephesus po, kilala po yan, sentro po yan ng philosophy that time. Okay? Matatalino yung mga tao, as in, matatalino. At grabe yung devotion nila sa kay sinong Diyos-Diyosan to? Si Diana. Grabe yung devotion nila. Kung naalala nyo, no? Sa Ephesus po yan. Kung saan inatake ng apostle. Right? So, andun yung takot ni Timothy. Okay? Baka nag-overthink siya. Hala, baka patayin ako ng mga tao dito. Hala, siguro sinisiraan na siya ng mga tao. Siguro takot siyang i-rebuke. Okay? Takot siyang i-rebuke yung mga false teachers that time. Kasi pumapasok sa church eh. Baka meron siyang fear of man. Okay? Baka pinagbabantaan na rin siya ng mga tao, mapapatayin siya. Posibleng gawin yun kasi ginawa nga sa mga early apostles eh. Right? So, merong matinding takot si Timothy pala, Pastor Timothy, na kung saan po, okay, ini-imply po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, 6 and 7 na nanlamig siya. Okay? Nanlamig siya, posibleng, although hindi sinabi explicitly, pero ini-imply, posibleng, ay nga, nanlamig siya, posibleng, gusto niya na mag-back out. Alright? Dahil nga sa matinding takot. Pero, ini-encourage siya ni Apostle Paul, isingin mo yung gift ng Panginoon sa'yo. In-encourage pa nga siya dito sa verse 3. Binanggit pa yung pananampalataya ng kanyang nanay tsaka lola eh. Si Eunice tsaka si Loida. Grabe yung pag-encourage ni Apostle Paul kay Timothy. Bakit? Dahil sa takot yun, mga kapatid. Okay? Ganun na nagagawa ng takot sa atin eh. It will paralyze us. It will keep us from doing what we're supposed to do. Sa ministry po, okay, let's apply this teaching sa ministry. Kung tayo ay leader o pastor at takot tayo mag-rebuke ng mga membro or ng tao, okay,
nako, we will just produce a religion people. Okay? Hindi siya disciple. Kasi part po ng um, leadership ang pag-rebuke at pag-correct sa mga nasasakupan natin. Alright? Ilang beses ko na po ito naririnig sa mga maraming pastors. I've encountered a lot of pastors for 10 years. Nalulungkot ako pag naririnig ko to sa mga ilang pastors. Hindi daw nila nire-review ang kanilang miyembro. Inayaan lang nilang patugtugin sa music ministry o paakyatin sa stage kahit na po hindi kasal. Alright? Gumagawa ng immorality o kaya naglalasing. Sasabihin nila, baka kasi mawala pag nirebuke namin. O kaya merong miyembro na mayaman, nagbibigay ng mga donations, bumili ng aircon, bumili ng instruments lahat, mayaman, pero mali naman yung attitude, mali. Natatakot i-rebuke ng pastor kasi baka umalis yung mayaman na miyembro na yon. Siyempre, maubusan sila ng, 'di ba, funds. Alright? So, nakita natin mga kapatid, no? Naniniwala ako, nagigets nyo po ito mga kapatid, pag tayo po pastor dito, tayo po nagli-lead dito, no? Nagets po natin to na may mga times talaga nakakatakot, okay? Ayun yung mag-hold back sa atin, yung takot eh. Ayoko to i-rebuke si kapatid. Natatakot ako, baka mawala to, baka siraan ako nito after, baka ma-offend ko siya. Kapatid, the truth, the word of God will always offend people. Wala tayong magagawa kung na-offend yung tao dahil ang word of God po mismo ang nag-o-offend sa kanila, hindi tayo. Alright? Siyempre, dapat we need wisdom to correct them. Huwag natin i-correct in public, i-correct natin in private. Alright? I-correct natin ng maayos. Huwag natin i-correct na madaling araw kasi puyat yan. Dapat may kaayusan sa pag-correct. Pero what I'm trying to say is, huwag nating ayaan na yung takot, yung spirit of fear, mag-hold back sa atin sa paggawa ng tama as a leader. Okay? Sa Amerika, okay? Ewan ko bakit ayaw nila mag-preach ng repentance, ayaw nila mag-preach ng about sins. Gusto lang nila blessings, blessings, blessing, prosperity. Okay? God bless you. Jesus loves you. God will prosper you. Okay? Siguro takot silang ma-offend ng mga tao. Kaya pansin nyo, no, yung mga prosperity gospel churches, ang dami mga church members kasi ang sarap sa tenga pakinggan yung mga preachings nila. Pero yung mga churches na nagre-rebuke, okay, patibayan na lang manatili doon, no? Alright? Halimbawa, ganito naman, nasa social media ministry po kayo. Um, maybe you feel like God is calling you, okay, to have, like, let's say, Facebook Live, mag-TikTok ka sa pag-share ng gospel, Okay, pero, alam mo yun, may nag-hold back sa'yo eh. Takot, anxiety, okay? Takot humarap sa tao, takot humarap sa camera. Although God is calling you sa social media ministry, pero hindi mo pa rin magawa hanggang ngayon because of fear. Because of that kind of fear, mga kapatid. Okay? O kaya takot ma-criticize ng tao. May mga tao pong tinawag mag-expose ng mga false teachings. Alright? Hindi naman lahat tinawag. May mga talagang mga matitinding anointing mag-expose ng mga false teachings. Right? Biblical naman kasi yun, no? To expose natin yung mga in darkness. Okay? So, kung takot po tayo gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin, siyempre may consequence yun. Madidelay yung ating growth, madidelay yung ating calling, at siyempre kawawa naman din yung mga tao na dapat makarinig nun. Okay? Kung takot tayo mag-evangelize, okay? Again, yung takot po mga kapatid, sa lahat ng area ng buhay natin, atakin tayo nito. Right? Sa kalusugan, nag-aasay tayo, syempre, andun yung takot. Pero huwag natin hayaan yung takot. Sabi nga ng doktor, di ba? Huwag ka matakot kasi may stress ka lang lalo. Okay? Sabi ng doktor, no? Enjoy mo lang, okay? Huwag mo isip-isipin yung ano mo. Right? So ito na mga kapatid, how to overcome fear.
Kung ang ilan po sa inyo, ilang years nang pinapahirapan ng fear, apply this principle from the Bible. O kaya yung ilan sa inyo gustong maging handa if ever man yung fear kumatok. Apply po natin to, okay? Number one, we need the Word of God. We need the Bible. Mga kapatid, powerful po ang Bible. Alright? The Bible, the Word of God is the truth. It is from the Lord. Hebrews 4:12, sabi to, the Word of God is alive and powerful. The Word of God is a spirit. Okay? Spirito rin po to mga kapatid. That the Word of God will give us faith. At pag nagbabasa po tayo, nag-aaral ng Biblia, nakikita natin kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Kayang-kayang durugin ng Panginoon ang spirit of fear. Pag binabasa natin yung Biblia po, nakikita natin yung mga promises ng Panginoon. Halimbawa, nagkaroon tayo ng sakit, natatakot tayo, basahin lang natin yung Biblia, makikita natin si Jesus po nagpagaling sa lahat ng sakit. So, at least nababawasan, naaalis yung ating takot. Lord, I believe, Lord, you will heal me. So, at least nawawala na yung natin, worry, anxiety. And then we need to pray. We need to pray mga kapatid. Sabi nga sa Philippians 4, chapter 4 verses 6 and 7, sabi doon na basahin ko nga yung kabuuan. Please open Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin pasalamat. Sabi ito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Okay? Sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wait lang po, may nag-feedback po eh. Tayo mga kapatid? Na ba tayo? Okay. We need the Word of God. Pag tayo po super nababalisa na, lapitan natin ang salita ng Diyos. Buklot natin ang ating mga Biblia. Mas ma-overcome tayo ng takot pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero pag kinukonsume natin yung ating mga sarili with the Word of God, mas ma-overcome natin yung takot. At ibigay na lang natin sa Diyos ang lahat. Yung ating mga worries, anxieties, mga pag-aalala sa buhay, ibigay natin sa Diyos. Amen mga kapatid. Walang imposible sa Diyos. And then lastly, we need to fight back. Paano? Again, yung takot po, ito po espiritu galing sa demonyo. Kailangan nating lumaban. I-rebuke natin. In Jesus' name, umalis ka, spirit of fear. Then, i-declare natin yung word of God. Okay? So, natin yung full armor of God. Ganun po yung, magpa-cover tayo sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Alright? So, ayun mga kapatid. Okay. So, pag dumaan po tayo sa ganito mga kapatid, we need to fight back. Okay? I-rebuke natin through prayer. Palayasin natin, paalisin natin mga kapatid. Sawayin natin. Okay? Espiritu po ito. Okay? Marirebuke to by the power of the name of Jesus, by the power of the Word of God, okay, through the Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid? Pag nakalaya po tayo sa spirit of fear, mga kapatid, mas mag-grow pa tayo sa Panginoon, sa ministry, kaya sa work, sa office nyo, sa pag-aaral, okay? Makakalis tayo sa lahat ng mga phobias na kung ano man meron tayo. Takot sa dilim, takot sa hayop, o takot mamatay, no? Makakalis pa tayo dun mga kapatid. Amen. Now, let's pray mga kapatid. Let me pray for you. Isang prayer na ito mga kapatid, no? So, pikit po tayo.
Let's have a humble heart before the Lord. Okay? Ang Panginoon lamang ang makakapagpalaya sa atin sa lahat, okay, mula sa lahat ng uri ng takot. Thank you, Father in heaven. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. God, anuman ang lahat ng phobias, anuman ang lahat ng takot na buwabalot sa amin, na meron kami, na umaatake sa amin, Lord God, for many, many years, at kung anuman ang Lord God, ang mga bagay nito, Panginoon, ay sinosurrender namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. God, binibigyan namin sa iyo in Jesus' name. Takot sa dilim, takot mamatay, God, matinding fear, anxiety, Lord God, sa sakit, sa kahirapan, sa finances, Panginoon. Lord, anuman uri ng takot, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo in Jesus' name. God, we take the word of God, we take your promises, Panginoon Diyos, we declare that you are our Father, you will take care of us, you will heal us, that you will provide all our needs, you will protect us, Panginoon. We declare the truth of the Word of God. I thank you, Holy Spirit, for giving us peace right now. Lord, may peace ang bawat kaisipan ng bawat isa, mga puso ng bawat isa in Jesus' name. Thank you sa peace of God. Hallelujah. Jesus' name. Be set free, mga kapatid. Be set free in Jesus' name. I declare the blood of Jesus Christ over your life. Lahat ng spirit of fear, in Jesus' name, nasaway namin sa oras na ito. This spirit coming from the devil, walang karapatan sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Thank you so much, Lord God. At Lord, I pray for everyone here. Use them, God, to help their friends, family, Lord God, na ma-overcome, makalaya rin sa spirit of fear. Thank you, God. We pray, Panginoon Diyos, kay Brother Roland, kay Sister Rochelle, God, kung ano man mga spirit of fear na umatake sa kanila, Panginoon Diyos, o aatake pa lang, Panginoon, hindi ito magtatagumpay, we declare, kinukubera namin sila ng banal mong dugo, Panginoon, in Jesus' name, even kay Baby Precious, Panginoon Diyos, i-bless mo sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, lahat ng BMs, leaders, and admins ng SFC, we plead the blood of Jesus Christ over them. Lahat ng mga takot na nararanasan nila, Panginoon Diyos, ay mawala. Lord, we are praying in Jesus' name. Hallelujah. Sa mga family nila, mga churches, mga pastors, Lord God, lahat ng spirit of fear ay mawala sa pangalan ni Jesus. God, sa lahat ng mga tinawag mo, Panginoon, sa social media ministry, na hindi sila matakot sa tao, hindi sila matakot sa criticism, hindi sila matakot sa persecutions, sila magpapatuloy, Lord God, at sa mga pastors mo, mga preachers, evangelists, God, ipipreach lamang yung katotohanan, Panginoon. Thank you, Jesus Christ. Thank you, God. We believe we've been set free from the spirit of fear. Ito'y aatake, Lord God. We have this wisdom from the scripture. Lord, alam namin paano ma-overcome to. Alam namin, Lord God, um, paano umatake, Panginoon Diyos, laban sa spirit of fear. Thank you so much, God. It's all by your grace, Panginoon Diyos. Thank you, Holy Spirit. You are moving in us, on us, around us. Thank you, God. We give you the glory. We give you the praise. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise God.